Yun, kinukuha ko yung cellphone sa likod ko. Wala akong ginagalaw. Ako nagsaside yung kasi tumaba. Hello, Meg! Eh. Tumaba, hindi ah. Huwag na nga tayo huminga. Masang Okay naman. Holy Week. Masaya. Sinend namin siya sa Singapore. We missed the last, yesterday. Oh, last week ba wala? Hindi, yesterday. At saka last week nga pala, wala. Okay, so she's back. I'm back. We're back. So, Bagtang Sports tayo. Ready na, Meg? Yes, tuloy-tuloy yan. Ready. Okay, mabuhay. Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-7 ng Abril, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. At ito po siyempre ang inyong pinaka-paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabarang sports balita. Ring sensation Manny Pacman Pacquiao. Kinampihan ng mga kapwa sports icons sa nalalapit na megabout kontra American rival Floyd Mayweather Jr. Unang pwesto sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Aasintahin ng Rain or Shine Elasto Painters sa Game 3 ng serye kontra Meralco Bolts ngayong gabi. Barangay Ginebra San Miguel superstar Mark the Spark Kagiwa. Bukas sa anumang pagbabago na maaaring ipatupad ni newly designated head coach Frankie Lim. PLDT Home Ultra bangis sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa Open Conference ng inaugural Spikers Turf sa San Juan Arena. Duke Blue Devils tumopo ng pang-5 titulo sa US NCAA. 2011 NBA MVP Derrick Rose. Wala pa rin katiyakan kung kailan magbabalik sa lineup ng Chicago Bulls. Title hopes ng Manchester City sa Premier League naglaho na. At top honors ng opening stage ng Tour of Basque Country inangkin ni Australian Michael Matthews. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye man nag-umusok na sports balita narito na sa boxing. Patuloy ang pagbuhos ng suporta para kay Pinoy Boxer of the Decade Manny the Pacman Pacquiao. Sa katunayan, kulang 1 buwan bago ang kanyang comeback fight. Patuloy ang paglobo ng bilang ng mga sports icons na naniniwalang bubugbugin ni Pacquiao si American rival Floyd Mayweather Jr. sa kanilang mega bout sa Mayo at 3. Ang kabuuan ay ihatid ni Mr. Recap Santos ng Sports Radio 918. Tunay na malayo na ang naabot ng tagumpay at kasikatan ni Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao. Sa katunayan, maging ang mga retired boxers na sina former undisputed heavy champion Lennox Lewis at former world junior middleweight titleist Winky Wright ay kapwa-suportado si Pacquiao sa nalalapit na mega bout kontra Floyd Mayweather Jr. Bukod pa rito, kabi-kabila rin ng mga professional at retired mixed martial arts stars ang naniniwalang mahirap talunin sa si Pacquiao kahit pa ang kaharap ay si Mayweather. Kabilang sa mga kumampi kay Pacman ay sina former UFC light heavyweight champion Chuck Liddell, Brazilian Jiu-Jitsu practitioner BJ Penn, former 3-time UFC welterweight title holder George St. Pierre, former UFC heavyweight champion Josh Barnett at Greco-Roman wrestler Randy Couture. Samantala, hindi naman nagpahuli sa pagpapaabot ng suporta kay Pacquiao ang mga NBA superstars na sina LeBron James at Kevin Love ng Cleveland Cavaliers, Kobe Bryant ng Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Paul Pierce ng Washington Wizards at Kevin Garnett ng Minnesota Timberwolves. Sa pag-iikot ng PTV Sports, sinang-ayunan ng mayorya ng mga Filipino fight fans ang pananaw ng mga sikat na sports personalities na kayang dungisan ni Pacquiao ang malinis na kartada ni Mayweather. Pacquiao, syempre. May Manny Pacquiao, Pinoy tayo eh. Mas magaling si Pacquiao, magaling maglaro at mas malinis. Malinis? Mas malakas. Suportahan natin si Manny Pacquiao. Kasi iba rin si Pacquiao, iba yung suntok ni Pacquiao. Talagang ganadong Pacquiao eh.
Hindi gagaya ni Mayweather, kaya naman napatumba ni Mayweather yung kalaban niya. Kasi hindi naman lumalaban eh. Si Pacquiao, palaban to eh, palaban ng Pinoy. Nakikita naman sa maraming laban, di ba? Halos malalaki yung mga pinabagsak niya eh. Di ba? Kung sa suntukan lang talaga ang lalaban si Manny Pacquiao ng sabayan. Pacquiao, of course. Ang 12-round World Welterweight Title Unification bout ni Pacquiao at Mayweather ay itinakda sa Mayo 3 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Para sa PTV, Rick Yap Santos, Sports Radio 918. Sa basketball, nakabawi ang Talk and Text Tropang Texters sa semi-final series kontra defending champion Pure Food Star Hotshots sa PBA Commissioner's Cup. Kagabi ay umani ang Talk and Text ng 93-77 lopsided win sa tension-filled Game 2 upang mapaikli sa best-of-3 series ang kanilang laban. May report si Haji Caaminio. Dahil sa sobrang pisikal na laro ng Talk and Text Tropang Texters sa Game 2, aminado ang coaching staff champion Pure Food Star Hotshots na nawala sa tamang focus ang kanilang mga players. Ayon kay Assistant Coach Johnny Abarrientos, hindi nila inaasahan ng sobrang pambabangga ng kalaban, kaya't dumana sila ng 77-93 beating kagabi. Surprise kami. The way to play. Hindi naman physical yung game nila eh. And the rest allowed the holding and grabbing defenses. So wala ka magawa dun eh. Pag sabi mo physical game, para babatukan ka, ipanan ka ng siko sa mukha, hindi na physical game yun eh. That's diyan, pangit na eh, pangit ang tignan eh. So dapat gumagawa na kagad ng action yung mga dapat gumawa ng action, di ba? Naniniwala rin si Abarrientos na maaaring nagkulang ang mga game officials kung kaya't napuno ng tensyon ang laro. Dapat let's be fair, diba? Let's be fair lang. Kasi obvious eh. Ang daming second motion na tumatama kay Ting eh. Wala man lang warning, diba? Yun yung pinagmumula ng away eh, diba? If you notice, maraming reps kasi they need to do action earlier, diba? Kasi hindi eh. Dapat kung kailangan nila mag-wipe sooner, dapat magbigay sila. Kailangan nila magbigay ng team. Sa ngayon ay tabla sa tigi-isang panalo ang serye ng Pure Foods at Talk and Text. At ang Game 3 ay isasagawa pa rin sa Araneta Coliseum sa Huwebes. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, unang pwesto naman sa finals ng PBA Commissioner's Cup ang asintahin ng Rain or Shine Elasto sa Game 3 ng sariling serye kontra Meralco Bolts ngayong gabi. Nagbabalik si Haji Caaminio. Tatangkain ng Rain or Shine Elasto Painters na maisara na ang serye kontra Meralco Bolts sa Game 3 ngayong gabi. Sa panayam ng PTV Sports, inihayag ni Rain or Shine straight shooter Jeff Chan na hindi sila nagpapakakumpiyansa sa laban, lalo pat batid umano nila na may kakayahan ng Meralco na makabalik sa serye. And hopefully maging consistent kami and sana hindi kami maging relax. Kasi we're up 2-0 so I don't think so. Kasi alam naman natin sila Gary, kilala ko yan eh. Hindi naman biglang sumusuko yan eh. Tapos yung import nila, hard worker, di ba? So I don't think susuko yun. Siguro expect pa lang namin na mag-all out yun. Kasi ano na yun eh, do or die na pa nila. So kami naman, kilalang pantayan or nagpasan yung intensity para overcome namin kung ano yung mga gagawin nila. Ibinalita rin ni Chan na posibleng magbalik aksyon na siya ngayong gabi matapos na lumiban sa Game 2 dahil sa foot injury. So kung walang pain, baka makapaglaro pero limited minutes. That's full game siguro. Yung excited ko, Mr. Hill, I think na nabugbog siya nung after nung Debra game. Sa ngayon ay hawak ng Rain or Shine ang commanding 2-0 series advantage kontra Meralco sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, suportado naman ni Barangay Ginebra San Miguel shooting guard Mark the Spark Tagiwa ang mga pagbabagong posibleng ipatupad sa koponan ni newly appointed Chief Mentor Frankie Lim. Sa katunayan, maging ang pagkalaglag
Long-time power forward Billy Mamaril sa roster ng crowd favorite ball club ay maluwag na tinanggap ni Kagiwa. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Tanggap ni Barangay Ginebra San Miguel superstar Mark Kagiwa ang bagong sistema na maaaring ipatupad sa koponan ni newly designated head coach Frankie Lim. Ayon kay Kagiwa, talagang kailangan nila ng isang coach na may kakayahang ilabas sa actual game ang mga pinag-aaralan ng mga players sa team practice. Like I said, I know he's a very strict coach, and I think we tend to not do the things that we do in practice. And then what happened is, syempre pag hindi mo sinasabihin yung mga players mo, that's gonna happen in the games too. Like I said, with him breaking down every details, then most of the players, all the players would understand what we're talking about and hopefully play as a team in the game. Dagdag pa ni Kagiwa, mabigat man sa loob nila na mawala si slotman Billy Mamaril, kailangan naman umano nilang tanggapin ang mga pagbabagong maaaring makatulong. Kahapon ay ipinadala ng Ginebra sa Barako Bull Energy si Mamaril para makuha naman ang serbisyo ni center Dave Marcelo. It's hard for me to let go of Billy. Billy has been teammates with me for the longest. He's part of yung original na Ginebra for me, and then now it's just me and JJ, and hopefully Marcelo could bring in what Billy does. What people don't know about Billy is he practice hard. Every practice. He doesn't take it for granted. There's days na sisigaw siya ganito ganyan, pero bottom line is he works hard. He tries to make everyone better. So hopefully Marcelo could do that, and hopefully we get better. Matapos na malaglag sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup noong isang buwan, ang Ginebra ay nagbalik ensayo kahapon bilang preparasyon para sa kanilang asam na makabawi sa season-ending Governor's Cup na bubuksan sa Mayo. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantalang patuloy naman ang paghahanap ng import ang NLEX Road Warriors para sa kanilang kampanya sa season-ending PBA Governor's Cup. At ang inaasintang reinforcement ng NLEX ay ang kaparehong kalidad ni Al Thornton na nakasama nila sa kampanya sa Commissioner's Cup. Ayon kay head coach Boyet Fernandez, napunan ni Thornton ang kakulangan sa frontline ng Road Warriors kung kaya't nakapasok sila sa playoffs ng Mid-Season Conference. At bagaman wala pang ibinigay na pangalan ni Fernandez na American at Asian imports na kaya maglaro ng forward at center positions ang kanilang tatapikin para sa Governor's Cup na bubuksan sa Mayo 5. Lipat tayo sa volleyball. Nagpamalas ng bangis ang PLDT Home Ultera sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa Open Conference ng Inaugural Spikers Turf sa San Juan Arena. Sa pangunguna ni Aquino Franco at John Paul Torres, nilampaso ng PLDT ang Cavite Patriots 4Bs 25-19, 25-17 at 25-19. Sina Franco at Torres ay tumikada ng pinagsamang 25 points. Ang 18 dito ay mula sa attacks. Habang si Neil Torrezaita naman ang namuno sa opensa ng Cavite Patriots sa kanyang 10 markers. Bukod sa spikes, nakakuha rin ng bentahe ang PLDT sa blocking department, 11-5. Ang susunod na asignatura ng PLDT ay kontra Signal sa Linggo. Samantala, sa sumunod na laro, dinaig naman ng Philippine Army ang Instituto Estetico Manila 25-16, 22-25, 26-24 at 25-19. Tatlong spikers ng Army score ng double figures at ito ay sa pamumuno ni John De Pamailo na nagbaon ng 14 points. Ang susunod na makatapat ng Philippine Army ay ang Champion Infinity sa Linggo. Sa iba pa ang balita, handang-handa na ang Philippine Cobras Touch Football Team para sa pagsabak sa Taipei Tournament sa darating na Sabado. At dahil mabigat ng training ang kanilang pinagdaanan, kumpiyansa ang management ng Philippine Cobras na makakapagpamalan sila ng impresibong performance sa kanilang international debut.
May report si Ms. Arian Malyari. Top 4 finish ang inaasinta ng Philippine Cobras Touch Football Team sa kanilang international debut sa Taipei Tournament sa darating na Sabado. Sa pamumuno ni Team Captain Luis Mendoza, tiwala si Team Manager Joan Javier na makakayang makipagsabayan ng Philippine Cobras sa mga bigating karibal, lalo pat mabigat at training ang kanilang pinagdaanan sa mga nakalipas na buwan. We're expecting Hong Kong because Hong Kong is really exposed to touch rugby and they play that all the time. They have local tournaments there. So I guess they're the toughest team to exposure for us. Exposure, and then we hope to level up to their part of playing. Ibinalita rin ni Javier na unang hakbang pa lamang ang Taipei event sa kanilang plano na mapabilang sa 2019 Malaysian World Cup. It's a step to other international. So we see how the team goes, no? So of course, if we do well, there are other planned tournaments for the rest of the year. Hong Kong, China at host Taiwan ang inaasahang magbibigay ng mabigat na hamon sa Pilipinas sa one-day meet. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, plansyado ng lahat para sa pagdaraos ng National Championship ng Little League Philippine Series sa Iloilo City sa susunod na linggo. At dahil nakataya ang slots para sa national team, inaasahang mapupuno ng aksyon ang one-day event. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Nasa 100 koponan ang inaasahang magpapartisipa sa National Championships ng 2015 Little League Philippine Series sa Iloilo City sa susunod na linggo. Sa panayam Sports, tiwala si Little League Philippines District Administrator Jolly Gomez na magiging makasaysayan ng kanilang event, lalo pat nakataya dito ang slots para sa national team na sasabak sa Asia Pacific Championship sa buwan ng Hunyo. Marami talaga maglalaro dito at natutuwa nga ako dahil marami ng teams na manggagaling sa Visayas at sa Mindanao, no? For the first time in over 15 years, dadami yung representation from Visayas and Mindanao. Alam ko naman at the end of the day talagang kapit-bisig lang lahat magtutulungan eh. So I'm very sure that Iloilo is a very successful tournament for us. Samantala, naniniwala naman si Gomez na malaki ang potensyal ng mga Pinoy pagdating sa baseball at softball, lalo pat walang height requirements para rito. Alam mo yung maganda dito sa baseball and softball is pag makita mo yung programa ng Little League Baseball and Softball, ang dami nagkakaroon ng scholarships, no? Maraming mga scholarships sa UAAP. Halos lahat ng mga stars ng baseball and softball ay nanggagaling sa Little League programs. Eh. It's really a game na bagay din sa Pilipino, eh, no? Yung the best players United States and Japan are about my height, mga 5'10" to 6 feet lang. So hindi naman kailangan matangkad at malaki, no? Pero kailangan lang may hand-eye coordination and a little bit of speed, no? That helps a lot for baseball and softball. Ang National Championships ng Little League Philippine Series ay idaraos mula ika-19 hanggang ika-26 ng Abril. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Tinuldukan na ng Duke Blue Devils ang kanilang 5 taong title drought sa USNCAA. Ito'y matapos ang tumanin nila ang fellow top seed ng Wisconsin Badgers 68-63 sa finals kanina. Nagabol ng 9 na puntos sa unang bahagi ng second half. Tunay na nagpamalas ng lakas sa mga freshmen ng Duke, kung saan pumukol sila ng pinagsamang 29 points sa huling 13 minuto ng laro. At bagamat naging bahagi ng rally sinong superstars Justice Winslow at Jalil Okafor, hindi naman may kakaila na malaki na itulong ni na guards Grayson Allen at Tyus sa panalo ng Blue Devils. 23 kasi sa combined output ng 39 points sina Allen at Jones ay nagawa nila sa final 13 minutes ng ball game. Sa katunayan, si Jones ang pumukol ng go-ahead 3-pointer para sa Duke, 4 minutes and 8 seconds remaining, at siya rin ang nagbuo ng game-clinching 3-pointer para sa team. Ito ang panlimang national championships ng Blue Devils sa USNCAA. Sa
Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. at ng Sports Radio 918. Hindi pa rin malinaw kung kailan magbabalik sa lineup ng Chicago Bulls si 2011 NBA MVP Derrick Rose. Ito'y kahit papatuloy na bumubuti ang kanyang kondisyon matapos na sumailalim siya sa panibagong knee surgery noong Pebrero. Sa katunayan, may 2 linggo nang nakikihalubilo sa team practice ng Bulls si Rose pero hindi pa rin matiyak ng coaching staff kung kailan siya magbabalik aksyon. Ang Chicago ay kasalukuyang nasa 3 pwesto sa Eastern Conference standings, 5 laro ang nalalabis regular season ng liga. Sa NBA pa rin, hindi makakasama ng Atlanta Hawks sa susunod na 2 laro si All-Star forward Paul Millsap. Ito'y dahil nagtamo siya ng right shoulder injury sa home game kontra Brooklyn Nets noong isang araw. Sa kabutihang palad, lumabas sa resulta ng medical test na minor lamang ang injury ng 6'8" dribbler, kaya't malaki ang tsansa na magbalik siya sa roster ng Hawks bago ang playoffs ng liga. Sa kanilang current record na 57 wins against 19 losses, naiselyo na ng Atlanta ang top seed sa Eastern Conference. Sa tennis, umabante sa Men's Clay Court Championship sa Houston, Texas si unseeded Go Soeda ng Japan. Ito'y matapos na ma-upset niya si 2009 winner Leighton Hewitt ng Australia 4-6, 7-6 at 6-3 kanina. Nag-struggle muna si Soeda sa opening set bago niya nagawang kontrolin ang laban sa sumunod na 2 sets. Isinelyo niya ang panalo nang mag-double fault si Hewitt sa final point ng match. Target ni Soeda na makasungkit ng kauna-unahang career ATP Tour singles title. Sa football, naglaho na ang title hopes ng Manchester City sa Premier League. Ito'y matapos na yung Crystal Palace 2-1 kanina. Unang umiskor sa laban para sa Crystal Palace si striker Glenn Murray sa 34th minute bago dinoble ni winger Jason Panchon ang bentahin ng team sa 48th minute. Ang nag-iisang goal ng Manchester City ay nagmula naman kay midfielder Yaya Toure at ito ay nagawa niya sa 78th minute. Dahil sa kabiguan, lumobo sa 90 puntos ang kalamangan sa Manchester City ng pace setter at champion-elect na Chelsea Blues. At sa multi-stage cycling, inangkin ni Australian rider Michael Matthews honors ng opening stage ng Tour of Basque Country sa Spain. Ito'y matapos na maungusan niya sa isang sprint finish sina Michael Kwiatkowski ng Poland at Ilnur Zakari ng Russia. 5 siklista naman ang nagtamo ng grabing pinsala sa katawan sa isang insidente ng semplangan sa huling bahagi ng karera. Kabilang narito sina hometown vet Sergio Pardilla at Peter Stetina ng Amerika. Ngayong gabi ay tatahakin naman ng Tour Entourage ang 175km Stage 2 na bibitawan sa Bilbao at magwawakas sa Vitoria. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports 918. Yon, at syempre, kada break po namin ay binibigay namin sa inyo ang aming pandebate natin ito. Question of the day. At ano yun, May? The question of the day is, sino sa tingin nyo ang mangingibabaw sa semi-final series ng Pure Foods at Talk and Text sa PBA Commissioner's Cup? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Okay, yan na. Haji, asan na yung Pure Foods hotdog? Yung team na sinabi niya kanina. Alin? Wala lang. Hindi, tama yun. Oy, update. Ano? Sino lamang? Kanina, 18. Sino lamang? Rain or shine. Naku. Nangangamoy pintura. Oo. Walis. O brush. Malamang. Okay, so sa amin pong pagbabalik, syempre ang pagbabasa po sa inyong mga sagot, opinion sa ating question of the day. At syempre, si Haji Camino, ang isa sa mga paborito dito sa ating programa. Sharp with his quote, to? Oo, yan. Dapper. Yan, at maraming pag-iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik
Nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Hello, welcome back. Hello, Haji. Hello. The newest Facebook sensation. Ba't Facebook sensation? Ang dami ng fans niyan eh. Grabe naman yung salitang sensation. Oo. Hindi, isipin bastos. Hindi, ibig sabihin talagang... Hindi, iba yung yung followers mo, dumarami, yung haters. Pag meron ka ng pag may hater ka na, popular ka na sikat ka na. Ganun ba yun? Pag walang pumapansin sa mga ginagawa mo, di wala ka lang. Sabi ko, pero ito, may napansin ako. Ano yan? Habang naglalaro yung Rain or Shine, tsaka itong Meralco Boats, napansin ko lang yung uniform ng Rain or Shine, pagkaganda-ganda. Oo. Mala Portland Trail Blazers yung away jersey ng Portland. Maganda yan, Frigo yan eh. Hindi ko kasalanan yan, sinabi niyo yun, ha? 10 na lang alamang ng Rain or Shine. Kanina. Pero wala raw import. Nilabas din yung import. Nilabas din yung sa Rain or Shine. Si Wayne Chisholm. Ano kaya nasa isip ni Coach Norman? Wala kay Jong. Jong Hilary. Jong Hilarious. Kaya naisip ni Coach Norman at hindi masyadong pinapasok si Josh Davis. No? Wala, baka may injury. Wala ba? Baka sumagot kayo. Tingin niya na kaya na ng mga locals. Hindi, kaya tanong natin kay Coach Norman. Game. Siyempre ngayon, di mo pa may istorbo. Nasa game. Parang bago laptop natin ngayon. Oo. Kasi sa akin, nasira eh. Bagong-bago laptop. Paano ba to? Sandali. Sige, magkwentuhan muna kayo dyan habang inaayos ko to. Wala. Sino ba sa tingin mo dun sa question natin kung ikaw yung tatanungin? Question, mahirap kasi 1-1, di ba? So, tabla sa series. Nakita mo naman, nung elimination phase pa lang, elimination round pa lang ng Commissioner's Cup, hindi mo na alam agad kung sino yung mananalo kung inabot pa ng triple overtime. At ang nanaig doon, Pure Foods. Pero isa lang yung lamang nila. Ngayon, nung Game 1, first 3 quarters yung Pure Foods nang napakalaki, hinabol ng Talk 'n Text. Panalo pa rin yung Pure Foods doon sa laro na yon. Game 2, panalo Talk 'n Text. Medyo lopsided pagdating ng 4th quarter kasi kumbaga lumayo na lang. So, mahirap i-determine. Siguro magkakatalo na lang yan kung hanggang saan matetest yung focus ng bawat team. Doon kasi makikita yon kung sino yung mas focus talaga. Kung ano man yung mga issues, kung ano man yung mga balyahan or ano mang mga trash talking na pinagdadaanan nila, hanggat nandyan yung focus, yun yung mananaig na team. Okay, tapos anong latest sa Ginebra? Latest sa barangay talaga tinanong. Kay Frankie Lim. Pero kanilang bagong yung mga haters mo sinasabi puro raw tayo Ginebra eh. Nagkakataon. Ano bang bago? Pero parang wala akong alam dyan. Alam nyo, balanse tayo rito. But we have to admit na minsan may mga teams na hindi natin mapuntahan dahil nagkakasabay yung practice. Kami kasi as much as possible, maraming sports yung makover natin. Para rin naman yung yung volleyball, di ba? Lately, kino-cover natin. Yung Spikers Turf. Yes. Diba? Kasi puro na lang mga ladies yung nabibigyan ng attention. Di ba? Yung mga kalalakihan din, binibigyan natin attention. Yung baseball, Little League. Mr. Jolly Gomez, magandang gabi sa'yo. Di ba? So, as much as possible, para maging aware din yung mga tao sa... Actually, nagpahinga nga rin muna tayo sa NBA ng konti kasi may NCAA. March Madness sa buwan ng Abril. Tama. April eh. March Madness sa buwan ng Abril. Final Four, ayan. So, habang wala pa, ito, basa-basa muna tayo ng mga nag-comment sa ating question of the day. Again, ano ba yung ating question of the day? Ang question of the day natin, ang mangingibabaw sa semi-final series ng Pure Foods at Talk 'n Text sa PBA Commissioner's Cup. Sino nga ba? Sabi ni Edmond de la Cruz, Pure Foods po mananalo. Sana lang maging patas tawag ng mga ref para maging fair at maganda laban. Pabati po sa mga anak ko si Axel at Gio. It's unfair. Para kay, sino yan? Edmond de la Cruz. Dapat daw maging patas ang mga referees natin. From John Michael Manansala, sabi niya Pure Foods yan. Defense-wise, lamang sila sa Talk 'n Text because of the balls na tumutulong din yung mga locals. Okay. Tatawag standby lamang dahil kinakabit lamang natin itong ating for sure may mga connection. From naman, basa muna. Sid Formentera, sabi niya kapag walang MVP, Magic,
Marahil Pure Foods. Kita naman sa mga tawag kagabi, pabor sa talk and text. Sensya na, yun lang observation ko. Ano sabi mo kanina? Parang medyo nag-init si Johnny Abarientos. Tama ba yan? Oo, nakausap natin si Coach Johnny kanina. Dapat fair. Let's be fair. So it's unfair po. Oo, medyo na ano niya yung sa game officials. Okay. Tapos medyo na-surprise daw sila sa physicality na pinakita ng talk and text. Parang nag-beyond na daw sa physicality. Ina-attempt natin na tawagan kanina yung talk and text. Siyempre, para kunin yung side nila. Hindi pa sila sumasagot ngayon. Pero mababait yung mga sasagot din yun sila sa atin. Close na kayo, di ba? Oy, by the way, yung mga tatawag po sa atin, okay na po yung ating telephone line. Yung mga tatawag po sa atin, tumawag lang po kayo. Teka, sandali, hindi pa naka-charge itong aking cellphone. Naka-zoom in pa. Teka, 2x2 ka dyan. 2x2 ko Naka 2x2 pa naman. May caller tayo. Teka, sandali. Sambay ka lang. Ay, ako. Sandali. Si RDO pala, si Ranidel tsaka si Rob Labagala, umatendang kasal kanina. Ganun. Kaya hindi natin sila hindi natin sila nakakwentuhan. Subukan nga natin Teka, sandali Sige nga. Ayan. Sa wire. Subukan mo nga. Hello, magandang gabi. PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Ay, teka lang. Naririnig ko na pero... Nasaan ba yung volume? Medyo nag... Yun o. One more time. Pakitawag, Meg. Hello po. PTV Sports. Sino po sila? Michael Jan? Tama ba? Hello? Ay, namatay, sayang. Pero parang dinig ko Michael Jan. Hindi Jan Michael. Pero boy pa si Michael Jan. Sapa. Hello, magandang gabi. PTV Sports. Sino po sila? Hello, good evening. Evening. Ano pong pangalan nila? This is Leo San Victores. Leo. Parang na. Magalang, Pampanga. Kumusta po kayo po? Parang mga... I'm okay. Magagalang mga tao dyan sa Pampanga. Gusto ko yung San Victores. Oo nga, no? Maganda unique yung apelido, San Victores. San Victores. Parang yung mga bayan na tinutulungan ni Leong Guerrero. Pampanga. San Victores. Oo nga. Okay. Ang congressman po namin dito ay si Kong Yengiao. Ayun naman pala. Lamang sila, Coach Yeng. Ayun na nga. Anong kapunan natin? Anong sinusuportahan yung team? Actually, na-out na Bakit tumalikod ka? Nakakainis. Parang sure na Rain or Shine Kaya pala hindi ka nanonood ngayon, ha? Dahil wala nang Ginebra, Rain or Shine na. Ayun naman pala. Rain or Shine. Second team. Okay. So, Mr. San Victores, anong may paglilingkod? Sagot sa ating opinion, sa ating question of the day? O meron ba kayong tanong kung sakasakali? Itatanong ko lang, kung ano sa tingin nyo yung magiging outcome ng laban ni Mayweather at saka ni Pacquiao? Well, ang magiging outcome, silang yayaman sigurado. Pero sa tingin ko, Mr. San Victores, maganda chance ng bata natin. Nga now, kung merong mang knockout, baka si Mayweather yung makascore ng knockout. Pero kung decision, yung bata natin si Manny Pacquiao. Kasi sa na-observe ko, doon sa pinapakita sa mga news, yung training ni Mayweather, medyo seryoso Nagsha-shadow boxing pa si Mayweather sa swimming pool. Samantalang si Pacquiao, napapaligiran ng maraming tao. Okay. Sir, eto lang. Parang nakakakaba. So, sir, medyo concerned kayo na maraming umaligid kay Manny. Parang gano'n. Oo, tsaka parang iba yung training niya kumpara doon sa concentration ni Mayweather sa training niya. Nako sir, maniwala ho kayo. Ako ho ay buhay na saksi sa pag-training ni Manny Pacquiao. Yung mga nakapaligid na yan, kumbaga ano sa kanya yun baliwala sa kanya yan pagka-training. At saka remember sir, ilang taon na ho siyang ganyan. Diba? Ano nangyari sa karir niya? Kumbaga niya, sinasabing kumakanta, nagsasabong dati, napupuyat sa Bible, ano po yung mga bisyo niya.
nagbibilyar. Lahat yun, every fight na lang, parating issue. Pero ano nangyari kay Manny Pacquiao? Di ba, sir? Okay. Sana lang ganun nga rin ang mangyari sa kanya ngayon. At saka si Manny Pacquiao, ito matagal ko nang kwento rito. Alam niyo yan si Manny Pacquiao, pagpasok ng pintuan ng gym, meron na upuan yan. Dire-diretso yan doon. Kahit na sino pa yung nandyan sa loob, kahit na merong VIP dyan, kahit na si Bob Arum, si Mark Wahlberg nandyan, dire-diretso lang yan doon sa upuan niya. Hindi yan yung parang, uy, may iba to, dito si Evander Holyfield. Di ba? Yung ibang mga atleta, ganun parang medyo lalayo sa dating ginagawa. Kahit yung mga artista ka, pero si Manny, dire-diretso yan sa upuan. Lahat ng gagawin. Hindi na sinasabihan si Manny kung noon dapat niyang gawin sa training. Alam na. Yan. Okay naman pala. Oo. Another question ulit. Sige po. Sir, sa mabilisan lang. Mag-break tayo. Sige po. Si Ronnie Matias ba injury? Wala, no? Kasi hindi siya naglalaro Oo nga, no? Siguro, sir, by tomorrow, hihingi ho tayo ng update sa Barako. Dahil nandyan na yung maraming mga dating Ginebra, nandyan na no? Tapos, nakapasok sila ng playoffs. So, isa sa mga tatanungin natin dyan, sir, by tomorrow, ay si Ronnie Matias. Okay, sige. Maraming salamat. Okay, more power to your show. Thank you. Saka pwede palang bumati. Sige, go ahead. Sige po. Binabati ko yung anak ko, si Neo, at saka si Nia, at saka wife ko, si Cathy. Neo at Nia. Madaling tandaan yan. Madaling tandaan yan, boss. Mga nickname lang nila. Okay, thank you and more power to your show. Okay, Mr. San Victorious. Maraming salamat po. Nakalimutan ko yung first name niya. Mabay na mga caller natin, Hindi ko na kailangan hawakan yung mic. Okay, so mag-break muna tayo at syempre inyong mga tawag at inyong mga sagot sa ating question of the day ay aming sasagutin sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay, yeah. Okay, at basa pa tayo. Basa tayo to. Sabi ni Francis Bonifacio Francisco, kahit Alaska fan ako, sa tingin ko Pure Foods. Easy lang sa kanilang gumana ang opensa. Tapos pag dumipensa pa, lalo hirap na TNT. Yan. Ina na yung Pure Food, sila na yung Tocontex. Sa tansyan nyo. Parang 3-0 wala pang Tocontex. Wala pang TNT. Base sa mga ito from Ronnie De La Rosa, Camporaso. Sabi niya, Tocontex, dahil ilang beses na pumasok ang PF sa finals na nakakasawa na. SMB fan, pero gusto ko lang manalo Tocontex. Pakibati po yung Camporaso family from Marilao, Bulacan. For a change. Yun ang reason niya, dahil nakakasawa na. Oo. Wala, talaga. Grand Slam, di ba? Kaka-Grand Slam lang. Pero at least Tocontex. Kyle Guanzon, TNT yan. Dalawa na, 3-2. Kasi lagi na lang Pure Foods. Nabasa mo ito si Guanzon. Kyle Guanzon. Ito, sige. Sabi mga friends, yung pag nagbigay kayo ng mga sagot nyo, mas maganda yung bigyan nyo kami na idea kung tingin nyo bakit. Dahil ba meron silang mas magaling import, mas magaling yung coach, mas okay yung guards, mas okay yung center. Ano yung recipe, ika nga? Ito. Para, maganda yung palitan ng guro-guro. Ito si Janrich Manuel. TNT ang mananalo dyan. Pag nanalo ang Pure reklamo. Pero pag natatalo, apura reklamo ng Pure Foods. Mas masahol pa nga ginawa ng mga ref sa Ginebra. TNT mananalo dyan kasi malalakas sa mga locals, hindi katulad sa Pure Foods, asa lagi sa import. TNT papasok sa finals. Pero Gin ako, second team ko, TNT. Kaya tulad doon, di ba? Sa kanya, mas okay yung local lineup ng Tocontex. Yung Pure Foods, import lang. Hinihimay niya, di ba? Uy, by the way, yung ang tawag ito, di ba si Marcus Blakely na import ng Pure Foods? May mukhang hindi na rin kukuha ng Asian import Kasi meron na raw silang Asian import. James Yap. Asian import. Yap, Paulo Nico Cruz, TNT, kasi mas pisikal at palaban sila at lumalaban sila kaya kaya nila tapos ang Pure Foods. Kaso, nadaya ng import about kay Bowles, malaki siya. Hindi naman. Alam nyo, sa tingin ko, nasukat naman yan Probably noong una, baka alamin nga na, paano ba naging ganun? Bakit ba 6'11" noong ngayon naging 6'9"? Kasi baka nakasapatos. Calls tayo. Kaabot pa yan. Isa na lang. Sige. Sige, sana.
Hello, magandang gabi po, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Michael Lovit po. Michael! Uy, si Michael Lovit. I love it. Okay, Michael, ano yun? Sagot. Pure Foods po. Pure Foods. Bakit Pure Foods? Kasi po yung import nila, balang sa kanila. Sabihin, bagay sa kanila, import. Si Denzel Bowles. Okay. Sige, Michael, meron may tanong po ako. Sige, ano yan? PBA D-League. PBA D-League. Naku, may schedule. Ang game niya, ano ba, bukas? Oo nga, Hindi, Thursday. Teka, Michael, medyo hindi kami naka-update dyan. Pero sige, dahil tinatanong mo, by tomorrow, magbibigay tayo ng update sa D-League, ha? I-summarize natin tomorrow, okay? Dahil isa ka sa aming avid viewer. One of our viewers. And I love it. Your last name, Michael Lovit. Love it. Okay? Okay, Michael? Okay. Sige, salamat. Michael, love you. Thank you, Michael. Hinihinga pa. Nakatakot yung hinga niya, no? You love it. From Paolo Nico Cruz, sabi niya talk and text. Kasi mas physical at palaban sila. Pwede yun, at malaban sila, kaya nila tapos baka kaya nilang tapusin ang Pure Foods. Nandiyan ang import kay Pauls. Malaki siya. Okay. Sige, isa pa. Dalawa pa siguro, kaya natin. Kaya pa yan. Kailangan natin magbigay daan na mas maaga. Sige. Teka lang. Medyo na wala. Ito, sabi ni Keith Brown, Pure Foods yan. Tapos pag finals, ROS magbaback out ulit si Coach Yeng. Tapos champion na naman Pure Foods. Ganun ang mangyayari ngayong conference. I'm Hinebra fan. Pabati po kay Richard Herodias ng Las Piñas City. Thanks. Naalala niyo pa talaga yun. Okay, so last na basa, Haji, siguro sa'yo. Sa akin, sabi ni Josh Lictawa, Pure Foods yan. We know na kontrapelo ng TNT ang Pure Foods. I have nothing against TNT. Yung mga nangyayaring brawl, it's adding spice sa ulam. Yun. Ganyan lang, medyo konting banggaan. Okay, so bago tayo mapaagang magmeme, ito muna. Magkakaroon ng ating meme of the day. Natulog na rin. Ay, akala ko nagmeme na rin yung ating meme. Ay, ano? 2-0 daw. Ngiti ng tagumpay. Sabi ni Ranidel, bro, 2-0 daw. Katabi na si Naiyak tuloy, napahiya tuloy si Ping. Yan, 1-1 na tayo, bro. Dalawa sa pinakamababait na players na nakilala ko. Ranidel Docampo, yabang naman. Mark Pingris, napakakwelang kasama. Walang pinipiling kasama. Correct. Okay, so bye-bye time. Yes, syempre maraming salamat sa View Blends, Cosmoculture, Mr. Amis ng Amazing Playground, Jay Lucero for Hookup Watches, Mr. Lee, friend ng California Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Okay, ako naman, makipag-bonding po kayo sa akin. Lahat, welcome po makipag-bonding sa atin. Lahat, lovers, haters, name it. Bonding po tayo mamaya sa PTV Sports page natin. Meron tayong at syempre po, follow niyo ako sa Instagram, Haji Kaaminyo. Maraming salamat kay Marty Sikat, Cristina Pablo na asawa daw niya. Kaaminyo family dyan sa Tangub City, Misamis Occidental, De Los Santos family dyan po sa Marikina City, especially kay Owen na idol si Meg Sioson dahil sa iyong signature na line. Padua family dyan po sa mga Tagaliano, Whispering Palms. At maraming salamat po sa si Mama, kakaalis lang papunta ng Italy. God bless at ingat ka doon, Mama. I love you. Kay Miss Aiza, thank you. Okay, at syempre maraming salamat sa ating Sports Radio family led by Mr. Ricab Santos, ang ating station manager. At 8 to 9 9 to 10 rather, Sports Chat, DWBR 104.3 FM. Kwentuhan po tayo ron. Yes. And advance happy birthday sa aking daddy, Danny Principe. We love you. And to my wife, Pina, I love you. Prince Zian, Prince Zoe, Mami G, Mami Base, Daddy Dan, at kay Mama Lao. Okay, so mga kapatid sa Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Meg Sioson. Rod Ramos de Leon, maraming salamat. Ako naman po si Haji Kaaminyo. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Until tomorrow, bye-bye.